Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano mga energies ninyo surrounding you this week. We have the world. Ito yung inyong current energy. Ano yung kailangan ninyong i-embrace this week? We have the Chariot. What to avoid this week? We have Page of Swords. Ayan. So, accomplishments na maaaring dumating, makamit ninyo. We have Judgment. Ano yung mga blessings and opportunities, no, that might come your way. We have the High Priestess. Ang obstacle, anong possible na obstacle na ma-encounter ninyo this week. We have the Three of Wands. At ang advice naman sa inyo ng Spirit ay we have the Five of Cups. Ayan. So, yung theme ninyo for the week is King of Swords. Ayan. So, baka ang iba sa inyo, Aries, will be promoted, no, to a leadership role. Baka ang iba sa inyo papunta doon, or baka nandoon na kayo sa seat of power. Kumbaga, baka talagang kaka-promote nyo lang. Maari din na nasa ano na kayo, nasa dati ng mataas na posisyon sa inyong trabaho. So, po pwedeng ganun din. And feeling ko dito if you are embodying the energy of King of Swords sa ngayon, you are learned, no? You are educated, you are imparting advices, no? You're imparting your wisdom with other people. Maaring ikaw ay nilalapitan, no, ng mga tao kung kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng knowledge, kailangan nila ng additional information sa kung anumang bagay, maaring ikaw ang pinupuntahan, no? At maaari, no, na may mga kliyente kayo talaga, no? At yan ang inyong isa sa mga ginagawa ninyo, no? Nag-a-advise kayo, nagbibigay kayo ng professional opinion, professional advice, yung mga ganon, no? So, good luck. Yung current energy ninyo is the world energy. So, this is really beautiful kasi the world is energy of success. This is energy of accomplishments, of achievements. At si the world, meron din itong ending and beginning. At ang ending na to, this is completion, no? Yung ending na to, this is completion, this is pagtatapos ng task, pagtatapos ng kung anumang trabaho, yung gano'n. Pwede rin na leveling up of relationship, commitment ninyo with your person. Pwedeng merong ganun sitwasyon din ng iba sa inyo dito, Aries, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. Iba-iba tayo ng sitwasyon dito. This is a reading for the collective. Kaya, pwedeng mag-resonate sa inyo at pwedeng hindi. So, just in case, yung reading na to, yung buong reading na to, hindi nagre-resonate sa inyo, check your rising, moon, and Venus signs. Baka nandoon yung mga mensahe na magre-resonate sa inyo. Okay? So, travel also is very imminent for most of you dito, Aries. Baka kayo ay merong pagbabiyahing excuse me, merong pagbabiyahing gagawin, maaring international, maaring domestic lang. So, depende yan sa inyong sitwasyon. So, this is ending and there is a new beginning na paparating. Ang new beginning na to, it could be in various areas of life, no? Depende sa kung ano yung natapos ninyo, maaring on the same, 'di ba? On the same area of life dito, yung sisimulan naman ninyong bagong ganap. So, yung what to embrace energy is Chariot, which is success, no?
This is success energy. Meron ditong goals kayo that are coming to fruition. So, maaring related na yan dito sa the world kung ano yung maa-accomplish ninyo rito. 'Di ba? Ibig sabihin, magtatagumpay kayo. 'Di ba? Or napagtagumpayan nyo na. Yung ganon. Kaya po pwedeng iisa, no, yung area of life, no, na mapagtatagumpayan ninyo rito that could be just the same. Po pwede rin dito, Aries ng iba sa inyo talagang magta-travel din. But definitely, this is travel by land, no? Siguro magda-drive kayo or magpa-public transpo, yung gano'n. So, merong pagbabiyahe. So, ano yung kailangan ninyong iwasan sa ngayon? Page of Swords. Okay? Page of Swords is about communication. This is about information. This is about mga detalye, baka meron ditong ma-receive kayong mga correspondence, no? Baka merong email, sulat, calls, DM, PM, mga ganon, no? And ang dapat lang ninyo ditong iwasan is yung mga impormasyon paparating na hindi totoo, no? Po pwedeng chismis, yung ganon. So, sana ma-figure out ninyo kung ano yung chismis at kung ano yung totoo. You know, para maging maingat kayo. No, maging maingat kayo sa sasabihin, sa magiging ano ninyo, sa magiging reaction, no, mag-iingat din kayo sa magiging reaction ninyo, mag-iingat din kayo sa possible na maging komentaryo ninyo, 'di ba? Sa mga bagay-bagay na ito. Okay? Para alam mo 'yon, baka ang iba diyan baka nagfi-fishing lang. Baka merong feed sa inyo ng impormasyon, kukunin lang yung reaction ninyo, and then gagamitin yung reaction ninyo, gagamitin yung reaction ninyo against you, 'di ba? So, you never know. Marami ng taong manluloko sa ngayon, marami ng intrigero-intrigera, kaya kailangan nating maging matalino, kailangan nating maging discerning, 'di ba? Kaya yung mag-iingat kayo dyan. So, we have accomplishment ninyo is judgment. So, this is really beautiful one. Kasi, dito sa judgment energy, there is something dito na parang meron kayong karmic debt, no? Merong karmic debt. Merong karmic cycle dito na kailangan na ninyong putulin, no? Kasi, otherwise, paulit-ulit, pabalik-balik, no? Kung ano man ang situation na ito. Kaya, ang advice sa inyo dito ng spirit is, look into it, no? Look into it. Tignan na ninyo, pansinin na ninyo yung sitwasyon na ito. Kung ano man itong pabalik-balik na lang, siguro na masasabi nyo na teka lang, nangyari na sa akin to, like couple of years ago, a year ago, tapos 6 months ago, tapos ngayon, ito na naman, the same thing, 'di ba? So, it could be, sign na yan sa inyo, wake up call na yan sa inyo na once and for all, i-address mo na to, asikasuhin mo na to, at i-address mo na ng tama, no? And maybe it's about time na for you to realize, no, ano nga ba yung lesson, 'di ba, na dapat kong matutunan from this situation. Bakit pabalik-balik ito? It's because hindi nyo pa natututunan, no? Ang mga lesson na dapat ninyong matutunan, hindi pa ninyo na-address ng tama, kaya paulit-ulit ito. So, now is the time, no, na tignan na ninyong mabuti. Okay? Kung problema ito, solusyonan nyo na, no? Hanapan nyo na ng solusyon nang sa gayon maka-move on na kayo from this karmic debt. Okay? So, at para maputol na yung cycle na ito. So, yung blessings and opportunities ninyo na maaring dumating is the High Priestess. So, this is really beautiful kasi magiging matalas ang radar ninyo sa ngayon. Magiging malakas yung radar ninyo. This is the time na magiging magiging very sensitive and very intuitive ngayon. Extrang sensitive at extrang sensitive, extrang intuitive. Kaya, take advantage of that, no? Of that kasi maraming guidance ang maaring ipadala sa inyo ng Divine Universe through intuitive messages and intuitive nudges, no? At yun,
sundan ninyo kung ano man yung mga gabay sa iyo. Kasi makakatulong yan para manavigate ninyo ng tama yung inyong mga sitwasyon sa ngayon. So, ano yung possible na obstacle ninyo is three of wands, no? So, baka magkakaroon ng medyo challenge ang iba sa inyo dito pagdating sa implementation, no, ng inyong mga plano. Kasi this is implementation stage. Baka meron ditong kulang ng impormasyon kayo, or baka meron kayo ritong merong mga delays, no? Baka magkaroon ng delays, ng blockages sa pag-i-implement ninyo ng mga plano ninyo. Kaya, imbes na maging maayos ng lahat, na masimulan mo nang i-roll out yung plano mo, baka madidelay siya, no? Yun ang napipick up ko dito. There could be delays. So, ang advice sa inyo ng Spirit is Five of Cups. Five of Cups is about sadness. This is about regrets, maraming panghihinayang, maraming what if siguro ang naiisip ninyo or nararamdaman ninyo. What if ginawa ko ganito? What if ganito ang naging approach ko, 'di ba? So siguro may mga ganon, mga panghihinayang kayo. But yung advice sa inyo dito ng Spirit na if you are going to dwell on this, no, sadness, regrets, and all that, mas lalo kayong may stuck dito, no? Kaya sana, 'di ba? Kaya kailangan na i-transmute ninyo yung negative energy na 'yan, no? Yung mga negative thoughts, feelings, and emotions na nararamdaman ninyo, transmute it into something positive. Maging optimistic kayo instead of being sad and dwelling on what you don't have. So focus kayo sa kung ano ang meron kayo. At 'yun ang pagyamanin ninyo, 'yun ang gawa ninyo ng lagyan ninyo ng attention, lagyan ninyo ng pansin, no? Kung ano ang meron kayo. Para nang sa gayon, mas makatra kayo ng mas magagandang bagay, 'di ba? Kasi positive energy attracts good things, no? Negative energy, of course, will attract negativity, negative energies, and negative situations. Okay? And we don't want that, di ba? Kaya, wag na kayong tumambay, no, sa sitwasyon na ito. But instead, focus on what you have, focus on positivity. So, tignan natin kung ano ang inyong final message. We have blocked silence. Ayan. So, baka ang iba sa inyo rito, no? Baka ang iba sa inyo, kaya siguro, isa din ang napipick up ko dito, baka isa ito sa maging obstacle ninyo. You know? Kasi baka meron ditong hindi nakakapag-express ng sarili, no? Maaaring, okay, gusto mong i-implement ang plano mo, pero hindi mo nasasabi, hindi mo na isi-share siguro sa iba kung papaano mo i-implement ang mga bagay na ito, paano mo gustong tumakbo ang inyong plano, no? Kaya siguro hindi, baka yun ang maging blockage ninyo, no? Na hindi ninyo nasasabi, hindi ninyo na-express, hindi ninyo na-explain ng mabuti, no? Sa iba. Kaya baka mayroong humaharang sa'yo kasi hindi naman nila siguro naiintindihan kung anong ibig mo sabihin. Baka hindi nila naiintindihan yung timeline mo, 'di ba? Yung expectations mo, because maybe you can't express yourself properly, no? So feeling ko yun ang maaring yun ang yun ang magiging challenge ninyo rito upon implementation of your plans, no? So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.